mag-share, please raise your hand lang so we can see kung sino po kayo ay tatawagin po namin kayo dito sa harap. Sino po ang nais magsimula? Siguro po tawag muna tayo sa sa family ng ating pastor. Sino po yung maglalakas ng loob na tumayo at maging una po na tagapag-share ng testimony natin. Kung wala pong mag-volunteer, I hate to say this, pero kailangan pong magtawag. Amen? So, sige po, try po natin ha. Hindi ko rin po sure kung kakayanin din po ng mga matatawag ko, pero let's try lang. Sige po, tawag tayo from family ni Pastor sa Tondo. Sige po, tawag tayo dito. Sister Lynette, Doc, kaya ba? Sister Lynette, pwede ka bang magbahagi po ng short story lang po or short message lang para po sa ating pastor? Hindi pa. Alright, we respect that po. Sino kaya? Sino? Siguro is, dami. Yung po kasi, kapag nakakita ko po talaga si Pastor is, nasusungitan po ako. Noong mga panahon po yun is pandemic, so, ayun po, hirap po kami sa buhay. And umaga, nagulat po ako kasi tinatawag po ako ni Papa kasi pipicturein daw po kami. And nakakatuwa lang po kasi nag-effort po si Pastor na puntahan po kami doon kahit sa age niya po is mahirap na po siyang maglakad. And during that time po, sobrang hirap po pumunta sa amin kasi malayo po, and yun nga po sa age niya. But yung effort niya pong pumunta doon para lang may pasok po kami sa scholar. Siguro ito yung first time na nakabalik ako dito sa church after a very long time. And sobrang lungkot lang na ito pa yung first kong balik. Hindi ko na ulit maririnig yung tawag ni Pastor. Diyan, kanta ka naman. Sobrang grateful po ang family ko with Pastor. Kasi nakahanap yung family namin dito ng hope. Yung nakakapag-serve yung buong family. Very grateful din po ako kay Pastor kasi isa po siya sa tumayong tatay sa amin pong youths. And no amount of words po na maidi-describe ko yung love ng family namin to Pastor and his family po. And buong life ko po, siya lang po talaga yung pastor na na-acknowledge namin magkapatid. Kahit po napalayo na po ako dito at marami na po akong church na na-attend, wala pa rin pong katalo kay Pastor Kat. And nagpapasalamat po talaga ako sa kanya. And wala din po ako sigurong words na masasabi. Mamimiss ko lang po talaga. Mga ilang araw. Alright, again, sa pumapagpalang gabi po sa bawat isa, are you happy tonight? Amen. Welcome po sa ating funeral service. Actually, it's our fifth funeral service para po sa ating pastor. And again, thank you very much po for being with us tonight. Alam niyo po, bago tayo mag-start, gusto ko lang po ipaalala sa bawat isa, yung reason siguro kung bakit po tayo nandito. Alam niyo po, nandito tayo hindi para, alam niyo yun, para sambahin ng ating pastor. Hindi po tayo nandito para doon. Hindi po tayo nandito para ipag
i-pray ang kaluluwa ng ating pastor dahil alam po natin kung nasaan na siya. Nandito po tayo sa gabi pong ito dahil lang po sa isang reason, and that reason is to glorify and to magnify the name of God. And if that is your reason tonight of coming sa funeral ng ating pastor, pwede ka ba tumayo? Pwede ba tumayo ang bawat isa? And we are going to sing some songs. Brother Eden will come. And tayo po ay aawit ng mga makalangit na awitin. Alright, let's all stand please and let's sing. I am thine, O Lord. On the first verse, sing. I am thine, O Lord. I have heard thy voice and shown thy love to me. But I love to rise in the arms of faith and be closer endlessly. Drawing nearer, near, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Drawing nearer, near, blessed Lord, to thy precious bleeding side. On the second verse, consecrate me now to thy service, Lord, by the power of grace divine. Let my soul look up with a steadfast hope, and will be lost in thine. Drawing nearer, near, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Drawing nearer, near, blessed Lord, to thy precious name. On this last verse, there are depths of love that I cannot know till I cross the narrow sea. There are heights of joy that I may not reach till I rest in peace with thee. Drawing nearer, near, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Drawing nearer, blessed Lord, to thy precious bleeding side. Remain standing for another song, My Savior's Love. I stand amazed, sing. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how he could know him as he looked ever seen. Oh, how marvelous, so wonderful, and my song shall ever ring. Oh, how marvelous, so wonderful is my Savior. On the second verse, for me he was in the Lord, and he prayed not my will but thine. He had no tears for his own guilt, but sin was a blood for mine. Let us sing. Oh, how marvelous, so wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, so wonderful is my Savior. On the last verse. When we the ransom in glory, his face I shall see. 'Twill be my joy through the ages to sing of his love for me. Oh, how marvelous, so wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, so wonderful is my Savior's love for me. Thank you very much, Brother Eden, for the wonderful song. Pastor Edgar Tamayo, may you please come up here and lead our opening prayer po. Kahit ang lahat ay manalangin. Paging Diyos, makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa isang bagay na laging nandyan ang biyaya niyo po sa bawat isa mula sa amin
pagkasilang, maging hanggang sa aming kamatayan. Salamat po sa privilege na kami po ay magtitipon alang-alang sa inyong lingkod. Hindi lamang po pang alalahanin mga nagdaan amin at nagdaan niya sa kanyang buhay kundi. Of course, may bahagi sa iba ang dahilan kung bakit kami nandito nagbubuhay. Walang iba kundi para sa iyo. Tulad ng sinabi nito ni Apostol Pablo, for to me to live is Christ and to die is God. Salamat po Panginoon, pagnahin po kami ng Banal na Espiritu at gamitin niyo po ang inyong po pagkabagsalita ngayong gabi. Hindi lang sa amin, kundi sa mga bisita. At ganoon din po, Panginoon, ito niyo po ng kalakasan, emosyonal, physical, ang pamilya, ang mga pastor, at ang mga kapatiran. Muli po pagpalain at pangunahin po kami sa pamagitan ng Banal na Espiritu sa matamis na pangalan ng Dugtong na anak ng Kristo Jesus. Amen. Amen. Thank you very much, Pastor Tamayo. Again, a pleasant evening to everyone at welcome again to our funeral service sa gabi pong ito. To start po, tayo po'y magbibigayan ulit ng ating mga patotoo tungkol po sa ating pastor. If you want to share your story about our pastor, how good he was po sa atin, sa relationship niya po sa atin bilang pastor at bilang po mga miyembro niya, this is the right time po to share that. Dahil after po nito, once na malibig po ating pastor, mawawala na po tayo ng pagkakataon para ibahagi po na iyan. Kaya mga story po na iyan. So who wants to share po your testimony or your story about our pastor po? Siguro po hindi rin tayo tatawag ng marami tonight since medyo late na po tayo nag-start. Pero hindi po pwedeng matapos yung gabi na hindi po tayo makakapakinig ng mga patotoo po tungkol sa ating pastor. So if you want to share, please raise your hand lang so we can see kung sino po kayo ay tatawagin ko namin kayo dito sa harap. Sino po ang nais magsimula? Siguro po tawag muna tayo sa family ng ating pastor. Sino po yung maglalakas ng loob na tumayo at maging una po na tagapag-share ng testimony natin. Kung wala po mag-volunteer, I hate to say this, pero kailangan po magtawag. Amen? So, sige po, try po natin ha. Di ko rin po sure kung kakayanin din po ng mga matatawag ko, pero let's try lang. Sige po, tawag tayo from family ni Pastor sa Tondo. Sige po, tawag tayo dito. Sister Lynette, Dok, kaya ba? Sister Lynette, pwede ka bang magbahagi po ng short story lang po or short message lang para po sa ating pastor? Hindi pa. Alright, we respect that po. Sino po sa atin ang nais magbigay po ng kanyang story? Sa sa young people kaya natin? Makakatawag kaya tayo sa young people natin. Ito, balita ko meron dito mga scholar yung yung pastor natin. Nagugulat. Pero pwede ba na makakita kahit short message lang po. Pasalamat, alam niyo yun, sa kabutihan na talagang ipinakita po sa atin ng pastor. Pwede ba tayong tumawag from our young people? Ito, tinuturo nila si Sister Kea. Pwede ba? Sige po, tawag si Sister Kea to give her testimony po. Good evening po sa inyo lahat. Yung may share ko lang po siguro is marami.
ano po kasi, kapag nakikita ko po talaga si Pastor is nasusungitan po ako. Yun po. Ano yun po yun, pag nakikita ko po siya parang, lagi ko, paano ba yun, nakagandun po. Ganun. Pero pag nakakausap naman po namin siya is, okay naman po pala siya and babait. Hindi po siya mahirap po lapitan. And nagpapasalamat po ako kay Pastor kasi may times po sa life namin sa family po namin na nahihirapan po kami financially. And kapag po pupunta po si Papa dun, natutulungan na po agad kami and hindi po kami nahihirapang lumapit sa kanya. And kapag may kunwari po, may sa family po namin may biglang nawawala, hindi po natatapos yung araw na hindi niya po hahanapin yung tao na yan. And isa po ako sa scholar ni Pastor, and nung mga panahon po yun is pandemic, so ayun po, hirap po kami sa buhay. And umaga, nagulat po ako kasi tinatawag po ako ni Papa kasi pipicturein daw po kami. And nakakatuwa lang po kasi nag-effort po si Pastor na puntahan po kami doon kay sa age niya po is mahirap na po siyang maglakad. And during that time po, sobrang hirap po pumunta sa amin kasi malayo po, and yun nga po sa age niya. But yung effort niya pong pumunta doon para lang may pasok po kami sa scholar. Yun po, nagpapasalamat po ako kay Pastor Dan. Yun lang po, thank you po. Thank you very much, Sister Kea. Diba, kita po natin kung paano pong ating pastor ay nakakatulong talaga, hindi lang po sa buhay ng mga adult natin na miyembro, kundi pati po syempre sa mga kabataan po natin. Thank you very much, Sister Kea. For our next one, sino po kaya yung nais pa na magbigay ng testimony? Ito, tinuturo po nila kanina. Sister Jam Irangan, pwede bang magbahagi ka ng iyong testimony? Good evening po. Siguro ito yung first time na nakabalik ako. Ito pa yung first kong balik. Hindi ko na ulit maridinig yung tawag ni Pastor. Diyan, kanta ka naman. Sobrang grateful po ang family ko with Pastor. Kasi nakahanap yung family namin dito ng hope. Yung nakakapag-serve yung buong family. Very grateful din po ako kay Pastor kasi isa po siya sa tumayong tatay sa akin, sa amin po ni James. And no amount of words po na mai-describe ko yung love ng family namin to Pastor and his family po. And buong life ko po, siya lang po talaga yung pastor na na-acknowledge namin magkapatid. Kahit po napalayo na po ako dito at marami na po akong church na na-attendan, wala pa rin pong katalo kay Pastor Dan. And nagpapasalamat po talaga ako sa kanya. And wala na po ako sigurong words na masasabi. Mamimiss ko lang po talaga yung bonding ng pagpapiano niya. Tapos kakanta ako, magkakantahan ng lahat. Yung mga lunch time na nagkwentuhan. And masaya
na sila with Mama and Tito Ness, and Tito Nerds. Yan lang po. Nagpapasalamat po ulit ako kay Pastor. And hoping po ako na makabalik po ulit dito sa church. Amen. Thank you very much, Sister Jam, for that wonderful story. And ayun nga po I believe it's never too late po to come back kung saan ka naman talaga. And Sister Jam, it's still your home po. Kami pa rin po yung family na nandito para sa At sino pa po ang nais magbigay ng testimony? Sige po, Tatay Lilino. Tatay Lilino rin po sana yung susunod kong tatawagin. Sige po, eto, mukhang marami po itong masasabi sa ating pastor. Ito yung nakikipag-unahan lagi kay pastor sa CR. Tay Lina, thank you very much po. Magandang gabi sa lahat ng ating mga anak, mga apo, iba niya. Ako po ay talaga matanda na. Ang alam ko sana, sabi ko, bakit ipasok na sa akin na ako naman talaga sana ang nakalaan. Nung pang buhay pa sila si Brother Nestor, si Brother Ray, talagang sabi ko kanila, ako ay maalis ka siguro kasi ang sakit ko talaga. Kaya sabi ko, may iwan na kayo. Sabi ni Brother Ray, Rex, sabi niya, huwag mong pagunahan ng Panginoon. Gagamitin ka ba? Ayun po ay siguro may tanong pang Diyos at dinadalagan ako sa ating mga kapatiran na makasama pa ako sa kanila. Ako po ay maalala ko po yung kapaitan talaga ni Pastor noong panahon na yung nagkasakit ako 2017 nagkasakit ako. Ang sakit ko talaga yung mahirap mag-ihi. Yung ano ko talaga. Eh, nung inasati ako sa parang nalalamig ako, mayroong kapaliran natin na kapunta sa bahay, dumaan sa amin, siguro tinignan ako kung ano talaga sitwasyon ko. Eh, nakita niya na ang katawan ko kami pa sa Bisaya, parang tinapigan. Lamig na di talaga mapigilan para sa ko na ikamatay yung mga hawak dito, hawak sa para di talaga, pero di ka papigilan. Ay, yung pumunta sa bahay, kapatiran natin, hindi ko nalala yun. Pumunta dito sa church, siguro di ko alam kung linggo ba yung araw. Ngayon, binalita kay Pastor, sabi, Pastor, mayroong ang tatay na yung takigala, parang hindi na mabikilan ang kanyang katawan. Hindi ko alam na ang puso pala ni Pastor, buhay pa siya, ang talaga niya sa kalang mga member na kung mayroong makakasakit, di talaga siya mapalagay. Ngayon, pinapunta si Brother Sandy doon sa bahay. Ilala ko si Brother Sandy. Tapos mayroon na sakyanan pala para ikarga ako at dadalhin sa hospital. Ipalala ko talaga ang kabaitan ni Pastor doon panahon na. Ngayon dinala na ako sa hospital sa itong Osborne. Mga ilang araw ko doon, ang sabi sa doktor na, obserbahan pa raw yung tinitignan pa nila yung sa ko. Ay, ang iba, nung nagsabi ng iba, hindi na lang ito, operahan. Ito. Ay, wala na parang pira ngayon, operahan pa. Ay, ngayon, sabi ko kay Pastor, operahan daw ako, Pastor. Sabi niya, sige lang.
may plano ako, dadalhin kita sa Kabuyaw. Kabuyaw ba yung pinunta namin? Tapos, maghanda ka, punta tayo doon. Napunta kami doon. Kasama ko si Ma'am Shahin, si Ma'am Susan, kaya yun ba, at saka si Brother Sabi aming driver. At nakabot kami doon. Yung doktor doon, doktor ng herbal, mga pag-herbal pala. Ngayon, yun binigyan kami ng mga gamot, maraming gamot nga para sa Tapos, wala po talagang kabayan. Pastor talaga ang lahat na nagbalikat sa yung mga gamot na binigay. Tapos, nagpasalamat ako, pastor talaga na sobra kabait talaga. Di ko malimutan. Kahit na nasa langit na siya ngayon, pero ang kanyang gawa, ang iyang kabaitan na nagpili para hanggang ngayon sa aking puso. Kahit sa mga kapatiran natin siguro nga iba, sila po ay natulungan din siguro sila. Pero sa akin talaga ay buong puso ni Pastor ang pagtulong sa akin. Ngayon, huwi na kami dito, ay inobserbahan din yung gamot na ay binibigay niya. Sabi, magbabad ka raw, magbabad hanggang baywang. Yung binabaran kong malaking branggara hanggang baywang ko. Kaya, tapos, sa isang linggo talaga, ginagamit ko na lagi ang gamot. Ngayon, kiramdam ko, parang mayroong epekto. Tapos, sabi ko, kasi andyan pa yung nakabitin-bitin sa akin, sabi ko, bunot natin ito kasi parang gusto na maihina ako yung wala nang gamit pa na katitira. So, yun na, pabunod ko sa doon na, bumalik kami sa pabunod. Kasi, talaga, isang linggo, isang linggo, bubunutin naman niya palitan. Ngayon, pag nabunod na, ko, naman kami dito. Yun medyo may epekto na, tapos kunti-kunti na lang, makakapag na ako. Salamat, Lord. Iyo pong tulong at salamat dito pastor sa aking isip pa. Sabi ko, Lord, pagalingin mo ako. Kasi gusto kong makasama-sama sa mga lakad-lakad ba. Makita ko sila si Brother Ray, si Brother Risto, lagi silang nagsusulwiling. So, ang galatan ko talaga na makasama-sama ko kasi isang kaluluwa na makonvert sila at balik loob sa Diyos ay malapit kang sa Panginoon talaga. Yun ang importante nga, sentro sa Diyos nga pumunta siya dito para yung mga tao na yan ay magkaroon sila ng kaligtasan. So yan po ang gusto kong makakapagalingin ako ng Panginoon. Yun na po nga na medyo na ako, yung magsisipa ako dito, mayroong mga blesado pa siguro ni Pastor na makita ko kasi kilaladatuhan yung nakabitin sa aking mga sabi dito. Sabi ko, ay Lord, dawa ay ito'y malis na. Kasi hindi ko kaya ito dahil ito ay sakit talaga. Dito na ako, nakasama-sama na kasama sa aking mga kapatiran. Makita talaga nila na kaya po nakabitin-bitin pa yung pero patuloy ang prayer sa aking mga kapatiran. Salamat sa Diyos nga binigyan pagkataon nga gusto ko sana magpahinga na dahil sa ngayon, lalo na sa aking edad ngayon na parang at meron pa akong sakit din nga yung diabetes nga ang aking talampakan ngayon, 2 talampakan ko mamanhid. Kaya maglakad ako para akong tumba-tumba kasi parang walang maramdaman ko na ba. Kaya
minsan magsinilas, di ako magsinilas, kung sapatos na ako kahit sa bahay, kasi ang sinilas, matalsik lang, di ko maramdaman nga, mayroon pa ba ako sinilas. Ayan po ang pagpatuloy, sabi ko, Lord, kung gusto na talaga, kukunin mo ako, kung kaya nga na ako. Pero hanggang ngayon, ang Diyos di pa palpapuluban na kukunin ako niya, ay mayroon pa siguro plano nga, kahit makita na ako ninyo nga, andito pa si tatay, sama-sama pa sa pagsamba, minsan maglalakad-lakad para mamahagi sa salita ng Panginoon. So, salamat sa ako, lubos na pasalamat sa Diyos at kay Pastor, kahit wala na siya dito, ang kanyang mga kabaitan talaga, hindi talaga mawala sa aking puso isipan. Kasi kung wala kami sa takbo ng Pastor, may panahon na puputulan na kami kurinti ako itong kasi wala kami pambayad. Mayroon kami pira, hindi naman makaabot. Takbo ako kay Pastor, putulan na kami ng wala na kami ilaw. Mayroon kami dito, pero di pa nakumpito. Problema tayo. Ibigay mo lang sa akin yung pera nyo. Bigyan ako ng checking para babayad. Salamat sa isip ko. Salamat. Lord, salamat sa Pastor. Ikaw po lamang magbigay sa kanya talaga ng laging kalakasan niya. Dahil dilangin kahit nung buhay pa siya, ang mga karamdaman niya, kapag siya ay dinadalangin namin niya, magbigyan sila ng kalakasan, sila mga pamilya, kasi sila po ang isang katuhan sa gawain sa Panginoon. Yun lang po ang ko sa Panginoon na wala naman si Pastor ngayon. Kung may plano man tayo sa church nga mayroon tayong bagong pipiliin kung sino ito, salamat, nais ko pong makakita na kami doon lahat ng mga ligtas. So, yun lang po. Amen. Salamat po ng marami, Tatay Ilino, for your testimony tonight. Isa po ito talaga sa namin, the last man standing namin dito sa church. And Tatay Ilino, prayer namin sa iyo ay bigyan ka pa ng maraming taon ng Panginoon. Kahit talagang gusto mo nang mauna, pero kung may plano pa ang Panginoon sa iyo pong buhay, siya po ang mag-extend pa po ng iyong time dito po sa ating mundo. And talagang sa inyo pong mga karamdaman, ipagpe-pray natin yan kay Saint Paterno. Hingi po tayo ng tulong kay Pastor para po pagalingin ka, Tatay Ilino. So, ayun, maraming salamat po sa bawat isa. Siguro po, i-reserve na lang natin yung iba for next day or sa mga following days pa natin. And siguro po ngayon naman, tapos na tayo sa mga testimonies. Ngayon naman po, meron po tayong gagawin. Tawag po sa inyo ng iilan. Tapos ngayon naman, magbibigay po kayo ng word or ng salita na mamimiss nyo about kay Pastor. So, sige, bibigyan ko kayo ng 1 minute to think kung ano po yung mamimiss nyo kay Pastor. And then, tawag po sa inyo then, you're gonna tell po kung ano po yung mamimiss nyo sa ating Pastor. Sige po, nakita ko yung lahat nag-iisip eh. Ano kaya yung mamimiss nyo po sa ating Pastor? Sige po, mag-umpisa na akong tumawag. Pwede bang paano yung yung live natin para makita ng live viewers natin kung sino po yung mga nagsasalita. Siguro simulan ko po dito sa harap. Nanay Angelita. Yung mamimiss ko sa kanya yung linggo pag nananghalian kami. Sarap pagmakanin. Sabi ko sa kanya, Pastor, huwag mong ubusin yan. Ay, gusto ko masarap yung paksiw. Yun lagi pong ulam niya. Kaya miss na miss ko pag araw ng linggo, 2 na lang kami naiiwan sa lamesa. Kaya po yun ang mamimiss ko pag araw ng linggo kay Pastor. Yun lang po, maraming salamat.
So, una po sa ating thing na mamimiss natin kay Pastor, yung ano niya po, no, yung kanin niya. Pag kumakain siya tuwing lunch. Dito po. Yung pagkamaalanganin niya, yan, namimiss ko po yun kasi sa pamilya ko at sa lahat sa atin, ang pastor talaga natin, inaalala talaga niya yung wala dito eh. Yun po. Pagiging caring po ng ating Pastor. Tito Ray, ikaw, anong mamimiss sa ating... Wala ka na ding boses. Parang ikaw yung susunod kay Pastor sa boses niya. Sige po, balikan kita, Tito Ray. Ikaw, Father, anong mamimiss mo kay Pastor? Yung palagi niyang sinasabi na bawat tao merong appointed time. Kasi every time na, may inuubo siya, siyempre, medyo pag-ubo niya medyo parang nahihirapan siyang huminga. So usually, tatap lang yung likod niya. And then sabi ko, Pastor, bakit? Ano pong problema niyo? Like, yung high blood pressure niya palagi, above normal, which is 180 over 100, 200, something like that. Na talagang, kung sa iba, ako nga one time I experienced tumaas yung blood pressure ko, 160 over 90. Yung hilo na po ako noon. Pero kay Pastor, iba yung nangyayari sa kanya. So, itong huling linggo ng buhay niya, nung nasa Tacloban siya, tumawag siya with Ate Nadet and si Pastor Arsenio. Yun nga daw mataas na yung blood pressure niya. So, nagkaiging kami, napainom ng certain drugs na para bumaba yung blood pressure niya. So, okay naman. Hanggang sa nung Sunday, bago siya pumanaw, tinanong ko siya kung kumusta na yung pakiramdam niya. And sabi niya, okay naman daw. So, sa tingin ko, since na gano'n ang sagot niya, no need to bring him sa doktor para ma-assist niya. Kaya lang, nung nangyari na nga yun, so yun. So, yun yung sabi niya, appointed time. Lahat tayo nandun. So, ang mamimiss mo kay Pastor is yung talagang alam niya po na lahat po tayo may appointed time. And aware po natin, Pastor, na talagang oras-oras lang po yun. So, sige, dito naman po last sa ating, sa right side natin. Sa mga kaibigang Pastor naman, na ating minamahal na Pastor Tan, ano pong mamimiss nyo sa ating Pastor? Darling. Yun lang. Ito si Darling talaga to ng Pastor natin. Parang mas sweet pa to, ay tita siya yun eh. Sige po, Pastor, thank you very much po. Sa side naman po na ito, ano kaya yung mamimiss natin kay Pastor? Brother Eden? Yung kanyang leadership at saka yung influence. Looking at our church right now, makikita natin sobrang daming musician eh. It's because of the kind of leader that we have. So, he loves music kahit leadership. Makikita natin sa ating church sobrang daming musician. Nadamay ako dun. So, marunong na rin ako ng konti. Thank you so much, Brother Eden. Of course, yung leadership po natin, Pastor. Ito naman, Brother Mike, sa mga special talaga sa puso natin, Pastor. Brother Mike, ano pong mamimiss niyo sa ating Pastor? Ayun lang po, Brother Mike. Of course, lahat naman po tayo talagang handa tayo na tayo po'y kapag kinuha ng Panginoon
Thank you very much, Brother Paul. Totoo po yun, Pastor is such a provider po. Hindi lang po sa church, nasa member, kundi sa kanyang family din po. Sige po. Susan. Next namin si Tita Shai. Meron akong dalawang bagay na sinabi sa pastor na tumagak sa isip ko, na dala-dala ko sa sarili ko ni Peter. Una sinabi niya sa akin, huwag kang maglalagay ng tao para maging faithful sa isang ministry, para maging faithful. Kundi maglagay ka ng tao kahit faithful na siya sa church. Second, may study siya na natanda ko rin sa meeting namin may mga study siya na di ba si Moses, nagaling na yung parang niya, parang hindi lang si Moses magagawa. So, naglagay siya ng leader, sabi niya, kung ano naman kayo pakitiwala ng pastor, kung sino may mga leader na hindi nalagay ko sa bawat department, hanggang mapag-uusapan niyo yung problema doon na hindi na talaga naman sa akin, gawin niyo. So, ganun si pastor magtiwala. Yun yung dalawang bagay na talagang hindi ko malilimutan sa sinabi ko sa akin. Maraming salamat po, Sister Susan. And for the last one, Tita Shine, please, pigilan mo muna ang iyo pong mga luha. And nais ko namin malaman, Sister Shine, ano po yung pinaka-mamimiss nyo kay Pastor? Yung namimiss ko sa kanya, wala na akong pasalubong kada alis. Pagdating may halo-halo, may chowking, may kung saan-saan siya gustong iniikot ng kainan, may mang-inasal, para may mapasalubong lang sa akin. Basta may halo-halo yan palagi, every other night, nagagalit na lang sila siya, yan, may chowking ka na naman. May sabihan mo si Papa, hindi naman ako nagpapabili. Basta, kasi ayaw nga nila na palagi akong kakain ng chowking, o kaya mang-inasal, o kaya Jollibee, o ano-ano mga kainan sa festi. Sabi ko, pasalubong nga alam mo tanggihan ko. Yun ang kaminis ko, wala na akong halo-halo. Every other day, every other night, pag nauwi. Sige po, Brother Patrick, ikaw daw, ano mamimiss mo kay Pastor? Yung sermon daw ng ating Pastor. Sige po, araw-araw yun eh. Mamimiss yun talaga ni Kuya Patrick. Pero thank you very much po sa lahat po ng nagbigay ng kanila pong thoughts. Of course, marami po tayong bagay na talagang mamimiss po natin ng tuluyan sa pagkawala po ng ating pastor. Pero, ayun naman saglit lang naman po natin siya saglit lang naman tayo mapapahiwalay sa kanya. Sabi nga po ng Bible, our lives like a vapor lang po. And sooner or later, makakasama naman na po natin siya ulit sa bahay po ng ating Panginoon. So, thank you very much po sa bawat isa. Ngayon po, aawit po tayo muli ng isang awitin, and after po nito ay hilingin po ating ushers to get our offering tonight. Alright, let's all stand please and let's sing at Calvary. Let's all stand please. Years are spent in vanity and pride, sing. Years are spent in vanity and pride, carrying out my Lord was crucified, knowing that it was for me He died on Calvary. Sing with me. Mercy there was free, grace was free, pardon there was only
standing. Brother Angel, please come up here and lead our offertory prayer for today. Let's pray. Dakilang Diyos at mapagpalang Ama, kami po ay muli po nagpapasalamat sa gabing ito. Maraming salamat po sa pagkakataon na kami po ay muli mong tinipo sa iyong bahay sambahan, Lord. Kung may celebrate po namin ang promotion ng aming pastor. Maraming salamat po sa lahat ng biyaya na aming natatanggap sa inyo. At kayo din po nga sa mga pagpapala sa bawat araw na aming pong tinatanggap. Maraming salamat po at kayo din po sa magiging mensahe namin ngayong gabi. Po ay tumatak po ito sa aming mga puso at isipan at maging kagamit-gamit po sa aming pang-araw-araw ng pamumuhay. Ito po ay amang sabot na langit sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen.
Amen. Salamat po sa napakagandang video presentation na yan. Alam niyo po, kahit ilang beses yan ulitin sa isang araw, hindi po ako magsasawang tignan po at sariwain ang ating pong memories with our pastor. So, thank you very much for that. At ngayon naman po, of course, hindi rin po matapos service natin without hearing any special number for tonight. So, tawagin ko po ang magbibigay ng tanging bilang sa gabi po ito. Sa po ito sa mga talagang inaabangan namin lagi dati, nagbibigay ng tanging bilang. And sa mga favorite na mga awit po ng ating pastor. Tawagin po natin Sister Jam Irangan to render us special number. To God be the glory.
Amen. Salamat po ng marami, Sister Jam, for that wonderful song na kami po pakinggan ng ubitin na iyan. At gaya nga po ng laging sinasabi ng ating pastor, sa lahat po ng na-accomplish natin, sa lahat po ng napapagtagumpayan natin sa buhay, at the end of the day, lahat po ng papuri ay kailangan po natin ibalik sa ating Panginoon. So, salamat po sa awitin na iyan. Tawagin ko po muli ang ating song leader to lead us in one song while the choir prepares, and on the last verse po, pasok po natin choir. Alright, let's all stand please once again and let's sing What a Friend We Have in Jesus. On the first verse, what a friend, sing, what a friend we have in Jesus. All our sins are good to bear. What a friend is to carry everything to God in prayer. Everybody sing. Oh, what peace He often forfeit. Oh, what is His pain we bear. Oh, because we do not carry everything to God. On the last verse, sing. Oh, we weak and heavy laden, covered with a load of care. Precious Savior, still a refuge. Take it to the Lord in prayer. Do your friend despise forsake you? Take it to the Lord in prayer. He's our take and shield.
Amen. Salamat, choir. Sa napakagandang awitin na yan, though, ayun yung first practice ng choir natin. But still, yung message po ng awitin ay tunay pong napakagandang pakinggan. That in everything, we should give thanks to our God. Kung naman po yung pinagdadaanan natin dito, salamat pa rin po sa biyaya ng ating Panginoon. And I hope your hearts are ready. Sa oras po na ito ay oras na po para ating pong buksan ng ating puso't isipan sa pakikinig po ng salita ng ating Panginoon. I will call again Pastor Albert Verba to give his message tonight. And nawa po yung pagpalain tayo ng Panginoon sa gabi po. Alright, good evening. Darling. Oh my goodness. One word lang ang naalala ko. Pag darating ako dito, darling, paglalabas na niyo ng kape. At wala nang humpay na kwentuhan at tawanan. Anyway, so tonight we'll be studying about the future, of course. I may not focus on the subject because I believe every preacher that will be standing here will preach about heaven and death, alright? But I will speak about the future, okay? So if you have your Bibles with you, please turn with me in the book of Ecclesiastes. Iho, nakalagay na? Alright. Now, if you will look at our monitor, pakibalik, isa-isa, dahan-dahanin mo. Sige. Look at the words, abandoned, deserted, neglected, lonely, cast off, isolated, meaningless, forsaken. And to sum it up, it speaks about emptiness. Alright? The emptiness of life. Why are we here? Why we go to church? Why we do Christian service? Why we give? Why do you have to soul win? And why do you have to render Christian services? Alright? Now, Ecclesiastes chapter 1, it says, the words of the preacher, the son of David, king in Jerusalem, vanity of vanities, saith the preacher, vanity of vanities, all is vanity. What profit hath a man of all his labor, which he taketh under the sun? Father, as always, I recognize that without the working of the Holy Spirit in our midst, what we are doing tonight will come to nothing. So please, again, we need the working and the power of the Holy Spirit in our midst. Speak to us, rebuke us, bring us on our knees, and maybe you glorify in our midst tonight. This I pray in Jesus' name. Amen. Next you. First, let me introduce to you, sige, the speaker or the preacher. Alright? Sige, ilabas mo na lahat. He calls himself the preacher. Yun ang sabi ng verse 1. And he is the son of King David. And during the time, he is the king in Jerusalem. And as we all know, he was the wisest, the richest, the most influential king in Israel's history. And most especially, the man who enjoyed power, popularity, prestige, and pleasure. And by the way, lahat tayo yun ang gusto mangyari. No? Lahat tayo yun ang hinahanap. Lahat tayo yun ang pinagnanasaan. Power, popularity, prestige,
and pleasure. Kaya tayo nagtatrabaho, kaya tayo nagpapakahirap, kaya nag-aaral, kaya lahat ng pagsisikap ay ginagawa natin. Okay, next. But then, according to this same preacher, ang sabi niya, vanity of vanities. Sige, iho, pakilabas. And here is his declaration, the declaration of the wisest man who ever lived. Vanity of vanities, all is vanity. Now, what is the meaning of vanity? It says it's a breath or a vapor, a wisp of vapor, a puff of wind. Yun lang. A mere breath. Nothing you could get your hands on, and it is the nearest thing to zero. So think of this popularity, power, prestige, life, accomplishments, everything. Ang sabi ng napakatalinong tao, it's as simple as that. Time will come, it's nothing. Alright, next. Now, next yun. And by repeating the word, pakibalik, by repeating the word, the writer expresses the superlative. Okay? Binigyan niya ng diin at tibay yung kanyang sinabi. It's not plainly vanity. He uses the words vanity of vanities. All is vanity. He gives stress to the word. Alright? Next. Now, take it from Solomon. Hindi lang yan si Pastor Albert na nagsabi. Hindi kung sinong big shot na pastor. It's from Solomon, the wisest man who ever lived. Take it from the man who tried everything there was to try and who did everything there was to do. So hindi siya theoretical. He's into it. He's been through it. Alam niya yung pinagsasabi niya. Alright, next. All is nothing. Alright? Think of your position right now. Think where you are right now. How many digits, how many figures are your bank account right now? What car are you driving? Alright? How thick is your pocket right now? Ilang diploma ba ang nakasabit sa wall mo? Ilang bang titles ang nakakabit sa pangalan mo? Well, the wisest man says, it's nothing. Alright, next. Now, gumamit ng illustration, of course, for us to understand it better, he uses analogies. Alright? What profit hath a man of all his labor which he taketh under the sun? Now, he asked the question, what advantages does a man have in anything he does in this life? What's the use? Why are we here? Why do we work and labor and strive? Bakit kailangan mag-aral? Bakit kailangan mag-board exam? Bakit kailangan magtrabaho? Bakit kailangan magtayo? Bakit kailangan bumili? Bakit kinakailangan pumasok sa school? Bakit kinakailangan lahat ito ay daanan? Samantalang at the end of the day, it's all nothing. Lahat naman pala pauwi sa wala. So bakit po tayo nagpapakahirap? Next. Illustrated in the perpetualness of the earth. Verse number 4 says, one generation passeth away, another generation cometh, but the earth abideth forever. May pinapanganak, may pinalalaki, may pinag-aaral, may gagraduate, may mag-board exam, may maghahanap ng trabaho, magpapamilya,
mag-aasawa, mag-aanak, mamamatay. Habang umiikot yung cycle, may panibagong pinanganak, may pinibagong nag-aaral, and so on and so forth, may namamatay. It's just cycle. Now, we always tend to think that we are the now, okay, generation. But remember this, today's novelty is the material of tomorrow's garbage heap. Naalala nyo? Nung ang gamit nyo, paper pa lang. Tutok. Yabang mo, ano? Oops, may message ako. Nawala yun, pumasok yung mga cellphone. Yung cellphone mo na kailangan, pag nakakuha ka ng signal, huwag kang gagalaw. Baka mapuputol. Napalitan ng mga palakihan ng cellphone na parang pangkayod ng yelo. Nalalagyan ng mga cellphone na may mga antena. Nagkaroon ka ng 3210, feeling mo pagkaya, manyaman mo na. Takot yung ma-hold up. You see, dumating naman yung pagkalapad-lapad. Hello? Yes? Ngayon, paliitan. Ngayon, may gumagamit ko ng 3210. Naalala ko yung unang labas ng iPhone 4. Nasa Japan ako. 5 days bago ilabas sa market, ang mga Hapon natutulog na sa kalsada. Nakapila. Gusto nila, pag unang labas ng iPhone 4, sila meron na kagad. Pagkaraan ng ilang buwan, iPhone 4S. Pagkaraan ng ilang buwan, ngayon anong iPhone na ngayon? Di mo alam kung saan camera ang gagamit mo. Pataharap, patalikod, patagilid. Arami-raming camera. It will be a garbage heap for tomorrow. Yabang-yabang mo, ganda-ganda na cellphone mo, wala naman load. Now, alright. Now, old age doesn't make you any wiser. It only teaches you the transience of life. Merong kasabihang, life begins at 40. Okay? Now, literally, when I reached 40 years old, I had to sit down and think. Kasi ang sabi ng Bible, ang lifespan ng tao is at least 70 years old. Now, if you happen to be strong enough, maingat ka, baka magkaroon ng extension. Pero the peak is 40. Pagdating mo dyan, lahat na, pababa na. Okay? Pababa na. Dati, pagising mo ng hating gabi para mag-CR, diretsong tayo. Ngayon, pag nagising ka, upo ka muna sa tabi ng kama. Pinoprogram mo muna. Pinoprogram mo muna yung blood circulation. Hindi basta pwedeng tumayong diretso. Alright? Dati pagising mo, balikwas ka. Ngayon pagising mo, ouch. 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 From the peak, now going down. Isama mo pa dyan, nakakasakit ka na. Nakakatawa mga pastor eh. Alam nyo, early days of our ministry, pag kami nag-fellowship, ang tanungan, kamusta ang attendance, anong projects nyo, magkanong giving nyo, ganun eh. Ngayon, pag nakita kita mga pastor, anong maintenance mo? Sinong doktor mo? Magaling ba? Meron ka man diet? Wala nang ministry, wala nang project, wala na. Ano nang maintenance ang pinag-uusapan? Okay, so old age doesn't make you any wiser. It only teaches you the transience of life. Dati ang aming team song, The Fight is On. Ngayon ang iba, ang national anthem na ay Nearer my God to Thee. Nearer my God to Thee. Anyway, so the older you get, the more sameness to each generation which you can only see in its passing. May pinapanganak, may pinalalaki, may pinag-aaral, may pinag-graduate, may nag-aasawa, may namamatay. Keeps on circling. Okay? That's the reality of life. Next. It is illustrated in the rising and the setting of the sun. Verse number 5, it says,
The sun also riseth, the sun goeth down, and hasteth to the place where he arose. Sunrise, sunset. Sunrise, sunset. Yun lang ang cycle. Sunrise, sunset. Habang umiikot yung araw, may pinanganganak, may pinalalaki, may pinag-aaral, may namamatay. Sunrise, sunset. They just keep on moving. Alright? So, as each generation comes and goes, so also each day comes and goes with a regular, monotonous passing. Sabi nga ni Chuck Swindoll, the problem with daily living is, it is daily. Kayo mga nag-opisina, di ba? May tinatawag na Monday sickness. Friday, Saturday, Sunday, medyo okay pa kayo. Monday, eto na. Nakikita mo na naman yung mukha ng boss mong masungit. Nakikita mo naman yung tambak na trabaho sa table mo. Nakikita mo na naman yung routine, daily routine sa loob ng opisina mo. Sameness. Sunrise, sunset. Generation comes and goes. Next. It is illustrated in the winds. Okay? The wind, verse number 6. Goeth toward the south and turneth about unto the north. It whirleth about continually, and the wind returneth again according to his circuits. Alright? Ikot-ikot lang yung wind pattern. Meron tayong amihan, meron tayong habagat, meron tayong tag-ulan, meron tayong tag-bagyo, meron tayong tag-araw, meron tayong tag-init. Habang ang araw, baba, akyat, sunrise, sunset, samantalang ang generation, may pinanganak, may namamatay, may nagtatrabaho, may nag-aaral. They just keep on going on. Every day in, day out. Alright? Now, all the wind moves according to the circuit. Okay. Sameness every day. Next. Verse number 7. Look at the water cycle. Water cycle. Evaporation, condensation, precipitation. Ikot-ikot lang. Ikot ng ikot yung water pattern. Ikot ng ikot ang wind pattern. Ikot ng ikot ang sunrise and sunset. And so the same goes with the generation. They just keep on going every day in, day out, yearly, daily, weekly. Alright, and then verse number 9. So, let's go ahead. Verse number 8. An ending cycle. Now, here is now the problem. In each of these areas, there is an unending sameness. Araw-araw. Tuloy-tuloy lang yan sila. But you are not the same. You know why? Because you are here today, gone tomorrow. And when you are dead and buried, the sun will continue to rise and set, the wind will continue to blow, the rains will continue to fall, and they will not even notice the fact that you're gone. Tuloy lang sila. Mantalang ikaw, period na. And they just keep doing the same cycles every day, every week, every year. Sameness. Next. So the emptiness of man's experience. It is futile. You know why? Because there is no permanence. 25 years ka nagtatrabaho, tatanggap ka ng plaque of appreciation. Pero the moment you are about to retire, dati pasok ka lang sa opisina. Pag nag-retire ka na, pagpapasok ka ngayon, dadalaw, mag-iiwan ka na ng ID. Hindi ka na empleyado eh. 25, 30 years of faithful service. Pero pag nag-retire ka, tatayo ka kaya ng kumpanya mo ng rebulto, ng monumento, na bayad ka na eh. And there is no satisfaction. Meron ka ng 3210, gusto mo pa magkaroon ka ng Samsung, gusto mo magkaroon ka ng Apple. And there is no novelty. And the sad part is there is no even remembrance. Next.
And verse number 9 says, the thing that hath been, it is that which shall be, and that which is done is that which shall be done. And there is no new thing under the sun. Is there anything where it may be said, see, this is new, it had been already of old time, which was before us. And there is no remembrance of former things, neither there shall be any remembrance of things that is to come with those that shall come after. Ewan ko kung may encourage kayo ngayong gabi. Ang plano ko talaga i-discourage kayo. Bakit kinakailangan nyo pa mag-aral? Ba't kailangan nyo pa magtrabaho? Ba't kailangan mag-soul win? Bakit kayo kailangan magpuyat mag-practice para sa choir? Bakit kayo kailangan magpakahirap sa mga bata? Bakit kayo magbibigay? Bakit kailangan natin gawin lahat ito? At the end of the day, wala naman pala. Okay? Wala naman pala. So we live in the age of novelty. We have seen things in our day of which our ancestors did not even dream. Space flight, computer, Wi-Fi, technology. Pero sinasabi dito ni Solomon that there is no new thing under the sun. He was talking about the human nature. Okay? And the truthfulness of life. With regard to human nature, there is a mundane similarity to the people of the past. The more things change, the more they remain the same. Kung ano yung desire ng mga tao noong unang panahon, yun din ang desire natin. Kung anong kasinungalingan meron sila, ganun din ang kasinungalingan natin. Kung ano yung mga pagnanasa nila, yun din ang mga pagnanasa natin. So there's no new thing under the sun. We are the same people. Same makeup, same basic component of being human. Alright, next. Now, ilang taong ka nagtrabaho sa company mo? Pag nag-retire ka, goodbye, bayad ka na. A month bago ka mag-retire o mag-resign, meron ka lang tinitrain na papalit sa'yo. Palagay mo, papatayuan ka ng monumento ng company mo, and yet you spend almost all your entire life, you used all your wisdom and strength, pero pagkatapos ng bye-bye, tapos ka na yun, bayad ka na. There is no remembrance. Naalala ko yung mga anak ko. Ng mga bata yan, dinala ko ng libingan ng mga bayani, kasi nandun yung tatay ko. And I'm so proud. Ito ang lolo nyo, itong ginawa niya, kaya siya nandiri ko. Papasyal kami doon sa libingan ng mga big shots, ng mga generals. Alright? O anak, ito si General ganito, nung panahon nila, siya yung head ng army, ito yung head ng Marines, ito yung Air Force. Sabi lang ng mga anak ko, ha? Sino yun, Dad? Dinala ko sa libingan ni Secretary Carlos P. Romulo. Mga anak, ito si Secretary Romulo. Siya yung ating representative sa UN. Siya yung huling pumirma, kaya ang Israel naging bansa. Ito yung kanyang mga ginawa sa ating bayan. Sabi lang ng mga anak ko, ha? Sino yun na? Mga anak, ito yung ating national artist. Ito ang kanyang ginawa. Magaling magkuhit, magaling magkukit. Sabi lang mga anak ko, ha? Sino yun na? You see? Dinala ko sa libingan ni General Ricarte. Mga anak, ito ay general during the American, Filipino, Spanish War. Sabi mga anak ko, ha? Ito nga mga modern general na di namin kilala. Dinala mo pa kami ng Spanish War. Alright? Kilala niyo si Manny Pacquiao? Of course. Ha? Kilala niyo si Pancho Villa? You see, he was the Pacquiao before. Siya yung nagdadala ng bandila ng Pilipinas. Nasaan siya? Nandun sa La Loma. May dumadalaw, may nagbibigay ng parangal, wala. Alright? There is no remembrance. Allergy ka sa penicillin. Merong alternative na antibiotic na ibibigay sa'yo.
Okay, ano yun? Ha? Erythromycin. Sino naka-discover ng erythromycin? Pilipino. Ilonggo. Kinamatayan niya na yung claim. May nakaalala? Wala. You see, there is no remembrance. Kami mga pastor nagkakaintindihan dito. Ilan yung inalagaan namin sa church, ilan yung inampo namin, ilan yung pinag-aral, ilan yung pinag-graduate, at the end of the day, what? Minsan nakakabangga mga sa kalsada, wala na. You see? Bakit ba tayo nagpapakahirap? Ilan yung tinulungan nyo? Pamangkin nyo, nag-abroad kayo para mapag-aral ito. At the end of the day, what? Sa ilang taon namin sa ministry, hindi ko mauubos yung 10 daliri ko. I'm speaking of myself. Sa mga members na ginawa mo ang lahat, at the end of the day, wala na. Mabibilang mo kung ilan lang talaga yung lumilingon at nagsasabi, very proud, na siya ang pastor ko. Marami tayo naririnig na magandang kwento kay Pastor Tan. Pero ang duration yan, hanggang kailan kayo? Hanggang kailan kayo? There is no remembrance. Ang pinaka peak ng emotion pag nililibing na. Pero pagkatapos yan, pababa na. Okay? Will it have the same intensity of emotion after several months? Wala. Okay? There is no remembrance. Alam niyo ba nung umakit yung Apollo 11, yung June buggy na ginamit doon, kung sino nag-design, may nakaalala? Wala. Pilipino yun. Alam niyo ba yung Star Wars, yung costume na ginamit doon, ang designer mo, Pilipino. Nakakaalala? Wala. You see, there will be no remembrance. Sa lahat ng ginawa mo, ng pagpapagal mo, ng sakripisyo mo, ng hirap mo, parang wala na. Ilang taon sa ministry, ilang sama ng loob ang dinanas, ilang miyembrong nagrebelde, ilang mahal sa buhay ang nakalaban, di ba Paul? Ilang halos ibigay mo ng lahat at the end of the day, wala. Pero bakit nagpapatuloy pa rin? Para kami mga siraulo. Hindi lang kami siraulo kayo rin eh. Sabi na nga ng Bible, at the end of the day is nothing.